Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong mga bagong kaganapan na nangyari sa Senado. So alam naman natin na sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa DILG dahil nag-serve ng warrant ang DILG sa kanya sa kasong plunder. At alam naman natin na ang plunder o graft and corruption ay non-bailable. So, katulad nung sinabi ko doon sa last video ko ay may mga senador na kinasuhan at ang unang ika nga ay nadali ay si Senador Jinggoy Estrada. So, kanina ay maghapon tayong tumutok sa balita at tingnan natin kung ano-ano ang mga magiging reaksyon ng mga komentarista, ng mga senador, ng Malacanang dito sa nangyari na to. Well, syempre nagtatanong ng marami kung ito ba ay isang diskarte ng administrasyon para mabawi ang pamumuno sa Senado. Well, marami ang nagsasabi na oo dahil syempre alam naman natin na si Senador Jinggoy Estrada ay miyembro ng mayorya at ang kasalukuyang Senate President ay si Senador Alan Peter Cayetano. So, yung mga alimasmas na nung nakaraang Sabado at Linggo ay di umano may mga kinausap, di ba? Nakikita naman natin sa mga report yan sa social media. So, na may mga kinakausap daw ng mga miyembro ng mayorya para lumipat sa minorya para magkaroon sila ng numero. So, well, siniwalat naman yan ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang press conference bago nga po siya sumuko sa DILG na kinausap nga daw po siya ng mga, sigurado to, mga high profile na tao para lumipat. At kung hindi daw siya lilipat ay ayun na, kulong o laya, mamili siya. So, sinabi naman niya na mananatili siya sa mayorya at mas pinili niya yung kulong. Well, kung yun man ay totoo, well, hahangaan natin siya dahil ayon na rin sa kanyang sinabi doon sa press conference ay hindi niya pwedeng isuko yung kanyang paniniwala. So, meron din mga nagsasabi na nakipagkasundo si Senador Jinggoy Estrada na kesyo ganito, ganun pa rin ang resulta. Hindi ko ba? So, mahirap magbanggit din ng mga pangalan pero nakikita naman natin sa social media yung mga report na yon, mga vlogs na yon. So, ano ba ang palagay natin dito sa mga nangyari na to? Well, unang-una, totoo yung sinabi ko, hindi ho ba? Nakikita naman natin na totoong may tutuluyan sa mga senador na may kaso, lalong-lalo na dito sa maanumalyang flood control projects at sa kasamaang palad nga lamang po, di ba? Pumangalawa na si Senador Jinggoy Estrada sa mga matatawag nating mga high profile na tao na makakarsel. Pero huwag kayong mamamali, mga amo. Nakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada sa kaparehong kaso at inabot ito na kung ilang taon bago siya nakalaya. Hindi ho ba? At inabot din ng taon bago napawalang sala dun sa mga kaso ngayon. Sa mga kaso na yon. So, eto na naman tayo. So, siyempre, may mga nag-ad hominem dyan na sanay na yan. Dati niya ng kaso yan. So, may mga tao na naghuhusga na. Para sa kaalaman po ninyo, ganyan talaga ang
takbo ng politika sa ating bansa na kapag ikaw ay laban sa mga mas matataas sa'yo, nakalalamang na hindi ba abutin mo rin yung katulad ng inabot ngayon ni Senador Ramon Bong Revilla at ni Senador Jenny Estrada. At siyempre, hindi pa natatapos yan dyan, di ba? Dahil kung pagbabasihan natin, level pa lang ang bilang ng mayorya at minorya ng majority at ng minority. Dahil siyempre, si Senador Bato de la Rosa ay hindi ba nagtatago na po. So, dalawang senador na ang masasabi nating nawala sa majority. So, ang isang napanood ko kanina, isang balita na napanood ko kanina nung in-interview si Senador Raffy Tulfo ay well, medyo naasiwa ako doon sa kanyang mga naging pahayag at well, hindi ko alam kung ako lang ang nakakapunan nito, pero parang walang pakialam ang minorya, hindi ho ba, doon sa nangyari kay Senador Jinggoy Estrada at parang baliwala sa kanila. So, wag naman sana na dumating ang panahon na lahat sila na nasa minorya ngayon ay magaya sa kaparehong sitwasyon na kinapapalooban ngayon ni Senador Jinggoy Estrada dahil siyempre alam naman natin na ang minorya ay nasusuportahan ng administrasyon. Hindi naman di ba? So sana hindi sila malagay sa ganong alanganin kung sakasakalit magpalit ng administrasyon. Pero dun sa ginawa, dun sa mga isinagot ni Senador Raffy Tulfo, parang medyo naasiwa ako. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit konting simpatya doon sa nangyari sa kanyang kasamahang senador at binulgar pa niya na meron pa raw mga senador na nagdadalawang isip na lumipat sa minorya dahil parang hindi yata sila kontento sa nagiging performance ni SP Cayetano. So, yung mga bagay na ganun, hindi na dapat siguro sinasabi sa publiko. Hindi ba? Dahil para bang sa akin ang dating sa akin nun, parang tinutuya niya yung kabilang panig. Well, which is, karapatan naman niya yon. Kaya nga lang siyempre, bilang isang respetadong senador, hindi niya na dapat ginawa yun. At nagbigay na lamang siya ng mga plain na sagot doon sa mga itinatanong sa kanya nung reporter. So doon nalaman natin na meron pa palang iba na kinakausap. So again, totoo na naman yung aking sinabi na hindi pa natatapos kay Senador Jinggoy Estrada ang mga pag-aresto, mga kasuhan na mangyayari. Well, alam naman natin na si Senador Bongo ay napapabalita na lalabasan ng warrant ng ICC. So, hindi lang natin alam kung magaganap yon, pero malakas ang bulong-bulungan na doon pupunta rin yan. Di ba? So, ang isa pa dyan, ito, naalala ko lang ito dahil kasama to dun sa picture, hindi ba, ng cover nung huling video ko, which is si Villar, yung magkapatid na Villar. Alam naman natin na malaki ngayon ang problema nila sa negosyo at sa kanilang mga karir. Lalong-lalo na si yung lalaking Villar, lahat yung lalaking bilyar, dalawa lang naman yung babae, dalawa lang naman yung bilyar ngayon na nasa Senado yung magkapatid. So yung lalaking bilyar, alam naman natin na may kaso yon sa flood control din o sa mga project sa DPWH dahil nung previous sa administration, siya ang
secretary ng DPWH. So nagkaroon din ng anomalya doon. So maaaring magamit sa kanya yon. Hindi ho ba? Susugan mo pa dyan dun sa mga negosyo na pinasok nila. Cynthia Villar, nagkakaroon din, di ba, nagkaroon ng mga kontrobersya din si dating Senador Cynthia Villar. May patungkol sa negosyo, may patungkol din sa eleksyon. So, maraming pwedeng gamitin ang ang mga kalaban nila laban sa kanila. Hindi ba? So, hindi natin alam kung yung magkapatid na Villar, yung tinutukoy ni Senador Raffy Tulfo na maaaring mag-over the bakod sa minorya para mapalitan si SP Alan Peter Cayetano. Kaya medyo magulo ngayon ng Senado at nasususugan din nito yung aking pangalawang yung isang video na kung saan ay na-question na po ngayon ang integridad ng Senado. Well, sa nakikita naman po natin, hindi ho ba, sa ikinikilos at inuugali ng majority at minority, divided ang Senado po ngayon. Hindi sila united. At hindi na rin po natin sila masasabing independent body. Hindi ho ba? Dahil kitang-kita naman sa galawan ng magkabilang panig na meron talaga silang pinapanigan. Pero ang bukang bibig po nila, pirmes, ay para sa tao, para sa tao. Nakakasawa na. Hindi ho ba? Ewan ko lang kung hindi na kayo nagsasawa, pero nakakasawa na talaga na ginagawa na lang po nilang sangkalan ang taong bayan sa kanilang mga pinagagagawa. Hindi ho ba? Nakakahiya na po talaga. At siguradong yan ay mababalita na naman sa buong mundo. So another dagok na naman yan sa ating bansa. Hindi ho ba? At sino pa ba ang maniniwala ngayon sa mga tao sa Malacanang na wala silang kamay diyan sa mga pangyayari na yan? Hindi ho ba? So alam naman natin na ang makakabangga lang sa mga taong nasa matataas na posisyon ay yung mga taong mas mataas ang posisyon kaysa sa kanila. Hindi ho ba? Hindi pa nangyayari na nadali ng isang maliit na tao ang isang individual na nasa matataas na posisyon. Hindi ho ba? So, wala na ho silang lulukuhin. Sa ngayon, nakikita ko yung mga vloggers, yung mga kakampi ng administrasyon ay kaliwat kanan ngayon ng batikos. At well, tuwan-tuwa sila, expected naman yun. Pero para sa akin, mixed emotion ako dun sa nangyari. Unang-una, alam nyo naman na gusto ko na, siyempre, may mga matataas na opisyal ng gobyerno na mapanagot dito sa korupsyon na to. Pero parang selective, hindi ho ba? Parang pili. Yung mga nahuhuli nila, yung mga yung mga malalaking isda parang hindi natin naririnig ngayon. Mananatili pa po itong sitwasyon natin na to. Baka ho hindi nyo alam, 2 taon pang humigit o kulang 2 taon pa na makikita natin ang ganyan na senaryo ng ating gobyerno. Ang nakakatakot nga lamang po dito, baka tuluyan na po tayong magkaroon ng constitutional crisis. Hindi ho ba? Maging dysfunctional na ang ating gobyerno sa mga nangyayari. Ang iniintindi na lamang po nila ay kung paano nila maididispatcha ang kanilang mga kalaban, samantalang ang serbisyo, ang pagsisilbi na unang-una nilang sinumpaan nung sila ay manungkulan sa kanilang mga posisyon ay hindi na po nila nagagampanan. Nang dahil lamang po sa kanilang walang kakwenta-kwentang politika. Hindi ba? So, humaharap tayo
sa mga malalaking problema araw-araw. Pero ito ang napapanood natin, ito ang napapala natin ngayon sa ating mga iginagalang at minamahal na mga politiko. Lahat sila ay sasabihin na yung kabila ang may kasalanan at ginigipit lamang sila. Hindi ba? Pero sa katotohanan, nakikita na po ng tao na pinagtatakpan lamang po nila ang kanilang mga sarili. Dahil kung may malasakit sila sa tao, hindi nila igagawi yung mga bagay na ginagawi nila ngayon. At hindi nila sasabihin yung mga kataga na sinasabi nila ngayon. Halos wala ng kakwenta-kwenta. Hindi ho ba? Alam niyo mga amo, nakakatakot lamang po dito. Baka dumating po ang oras. Baka dumating po ang oras na magkaroon ng civil war sa ating bansa na ikinakatakot ko dahil siyempre nandiyan ang militar. Ang militar, may history na rin po yan. Hindi ho ba na nanghihimasok sa politika. Baka dumating na po tayo dun sa punto na magaya tayo sa mga karating bansa na kapitbahay natin tulad po ng Malaysia ba yun na kung saan nag-take over ang military dahil hindi na sila satisfied ika nga sa trabaho o performance ng kanilang mga leader. Nang dahil sa katulad na sitwasyon din natin, magkahiwalay, hindi united ang kanilang gobyerno. So, nang himasok na ang militar, wag naman sana, hindi ko ba, wag naman sana mangyari sa atin yun. Yan yung mga bagay na nakikita ko, lalo na, siguro magti-trigger yan kapag ka nagkaroon ng isang mabigat na sakuna sa ating bansa na hindi matutugunan ng ating gobyerno. Hindi ba? Yun ang isang hindi iniisip ng mga matatalino nating mga opisyal. Kung darating man, at sana wag dumating yung panahon na yun, kung darating man, sana magtimpi. Manatiling mapagtimpi ang ating sandatahang lakas. Alam nyo, naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng pag-asa. Pag-asa na mababago pa ang takbo ng ating politika sa ating bansa. Wishful thinking, pero naniniwala pa rin ako. Hindi nga lang siguro mangyayari sa ngayon, maaaring sa malayong hinaharap pa, pero siguro dapat gamitin natin itong pagkakataon para mapag-aralan natin ang mga intensyon ng ating mga binoboto. Kasi lahat po ng nangyayari ngayon, preparasyon para sa susunod na eleksyon. At kung hindi po tayo matututo, magpapatuloy ang ganitong mga senaryo. May mandurukot, may magnanakaw, may magbubulgar ng nakawan, magkakaroon ng kasuhan, magkakaroon ng takutan, magkakaroon ng hulihan. Paulit-ulit. Paulit-ulit lamang po ang kasaysayan ng ating bansa pagdating sa politika. Hindi ko na rin po siguro itatago sa inyo na ang ating mga politiko ay timawa. Timawa sa kapangyarihan, timawa sa salapi. Ang ikinalulungkot ko nga lamang po, tayong mga Pilipino na naglalagay sa kanila sa ganyang posisyon, ang lumalabas na konsentidor. Masyado tayong mapaniwala sa mga sinasabi ng mga tinamaan ng magaling na yan, yung mga politiko na yan. So dapat maging matalino rin po tayo. Itong nangyari kay Senador Jinggoy Estrada, bagamat pangalawang beses na, ay patunay lamang na ang ating politika ay paikot-ikot lamang. Hindi ho ba? Ewan ko lamang ho sa inyo kung kontento na kayo sa ganitong uri ng sistema. Pero para sa akin, hindi naman po ako magsasawa
na ika nga ay magpaalala, magkomento, dahil wala naman akong kinakampihan. Hindi ho ba? Ang sa akin, ang kinakampihan ko, tayo. Hindi ho ba tayo na tumatanggap ng limitadong serbisyo ng ating gobyerno. So, dito ko na muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.